And just so you know that there is no other way in heaven besides Jesus Christ. Amen. Walang iba. Madaming magsasabi na madaming daan papunta sa Diyos. Now, let me break it up to you. At para maintindihan natin yung katotohanan at ito yung dapat nating panghawakan dahil, alam niyo po, sa buhay na ito o sa buhay nating dinaranas ngayon, hindi ho natin masasabi kung tayo mapupunta ba sa langit o hindi. Kaya tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, if dumating si Jesus ngayon, sigurado ba kayong sasama sa Kanya? Lahat ng sigurado magsabi ng, yung iba parang nag-aalangan, Pastor, hindi ko talaga alam kung sigurado ba ako, no? Kasi sa kalokohan pa lang, madami na. Alam niyo po, sa mga ibang reliyon, ang sinasabi ng, halimbawa sa Muslim, sa INC, sa Jewish tradition, religion, sa kung ano pa mang mga religion sa mundo, ang palagi nilang sinasabi na ang mga magagandang gawain mo ay dapat mas mahigitan yung mga kasamaang nagawa mo. Kaya pag tatanungin mo sila kung sigurado silang pupunta sa langit, lagi nilang sasabihin, nasa Diyos, si Lord na ang bahala. Siya ang magja-judge sa atin kung makakapunta ba tayo sa langit o hindi. Pero kapag tatanungin mo ang isang Kristiyano, at least yung may relasyon kay Jesucristo, sigurado pa pupunta sa langit, they always say yes with full confidence because Jesus said in His Word, yung binasa natin kanina na John chapter 14 verse 6, the Lord Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. No one comes to the Father but through me. But if we will base our faith, halimbawa sabihin na natin, Kristiyano na tayo, merong mga kautusan ng Panginoon. Sa Exodus, alam niyo yung 10 Commandments? Hindi na yata natin alam. Ito, let me remind you in Exodus chapter 20 verse 1 onwards, Kung babasahin natin to, may mga detailed instruction pa ang Panginoon. And the Lord says, no other gods, you shall not worship no other gods but me, says the Lord. First commandment, no other gods. In this generation, wala tayong ibang gods. Kasi dati merong mga rebulto, merong mga Diyos-Diyosan. Uso ito nung ancient time, at least nung time ni Moses. Kasi hindi talaga nila alam kung saan nagagaling ang Diyos. Palagi nilang sinasabi na kung saan dapat meron silang image, at least matatandaan kung ano yung itsura ng kanilang Diyos. Kaya anong kinausap ng Panginoon si Moises, sabi niya, sabihin mo sa aking mga tao, sabihin mo sa hari ng Egypt na pakawalan ng aking mga tao para sambahin nila ako sa wilderness. Tapos, sabi ni Moises, Lord, sinong sasabihin kung anong pangalan mo? But the Lord says, I am who I am. Hindi siya nagbigay ng image or whatever. Because the Lord is the first, the Alpha, the Omega, the beginning, the end, and the end. So when the Lord says, no other gods before me, you shall not worship no other gods before me. In this generation, ang ating Diyos ay yung mga ating iniidolo na celebrity, yung ating mga iniidolo. Kung di man mga iniidolo, at ito yung pumapasok ngayon na bagong katuruan sa mundo, ang palaging sinasabi ng kaaway na sundan mo kung ano yung nasa puso mo. Tama ho ba yun? Biblical ba? Let me ask you, sundan mo yung nais mo. Biblical ba yun? It's not. It's a self-worship. When we talk about self-worship, it's all about me, and nothing else. Listen to me. The world doesn't go around you. Remember that. Hindi umiikot ang mundo sa iyo. Hindi ikaw ang bida sa buhay na ito. Sino ang bida, Pastor? Si Jesus.
Amen? Jesus should be the center of our lives. Because it is written in the word of the Lord, it's no longer me, I that lives, but Christ lives in me. It is the Lord Jesus who moves you into His ways, who guides you into all truth and righteousness. And when we talk about us being the center of the universe, that is also worshiping yourself. At madami pong nagiging false teaching ngayon na sinasabi nila, Lord, na we worship you, Lord, and you also worship us. Anong mga katuraan to? Tandaan ho natin, ang isang pwedeng ibigay natin sa Diyos na hindi niya pwedeng ibigay sa atin ay ang pagpupuri. Amen? Kaya tayo, pag nagpupuri tayo, let's do our best. We sing with all of our hearts. We praise Jesus because we love Him, and that is the only thing, precious thing that we could give to God. At kapag tayo ay magtitinginan lang habang tayo nagsasamba, sayang naman ang pagkakataon. Kaya ito po sabi ng Panginoon, you should not worship no other gods but me. No idols. Ito pa yung gusto ko sanang i-emphasize, no? Yung do not use the name of the Lord in vain. Anong ibig sabihin nito? When we talk about using the name of the Lord in vain, hindi lamang yung, alimbawa, sinabi natin OMG, the whole word rather. OMG, that is actually using the name of the Lord in vain. But what is even more is when you use the name of God for your own benefit. If you listen to the prosperity gospel na kumakalat ngayon, na sinasabi nila na ginagamit nila ang pangalan ng Diyos para makalikom ng pera. Hindi po masamang mag-tithes. Ang sabi ng Panginoon, magbigay ka na naaayon sa iyong puso. Kapag magbibigay ka ng 10% tapos masama yung loob mo, wag mo nang ibigay. Ito po, sasabihin ko sa inyo, masama ang loob mo na magbibigay ka ng maliit na sayang, pambili ko na sana ng ganito, itago mo na yan. Dahil oras na binigay mo yan sa ikapo mo, sasabihin mo ito yung ikapo ko para lang sundan yung sinasabi ng Biblia. No! Keep that to yourself. I'm telling you, we don't need your money. Parang ang yaman ng church, no? Kasi alam niyo po, ang yung tinuturo po natin pagbibigay is not for the benefit of the church. It's a discipline that we need to develop in our own selves. Kasi kapag hindi tayo marunong magbigay, hindi ka matututong humawak ng mas malaking pera. Maraming humihingi sa atin na, Lord, bigyan mo po ako ng madaming pera para magamit ko sa inyong kaharian. E samantalang kapag nagbibigay tayo ng ikapo, masakit pa yung loob natin. Diba? Kaya sinasabi ko po sa bawat isa sa atin, pag magbibigay tayo sa Diyos, we give it because of discipline. Because we love God. We give with all of our hearts. Amen. Hindi tayo magbibigay ng masakit loob natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo ng buong puso, okay? Huwag mong ibibigay ng masakit ang loob mo. Dahil sasabihin ko po sa inyo, kapag masakit ang loob mo, bibigay ka, there is no blessing in that. Pero po, gusto kong itry nyo si Lord, try nyo lang na huwag kayo mag-tithes. Tingnan natin kung masasalba ang inyong income. Pero alam niyo po, when you give your tithes and offering to the Lord, God blesses and keeps it for you. God protects whatever you have. Amen. Assuming na yung kinuha mong pera ay galing sa tama. Okay? Hindi yung nag-i-scam ka, tapos mag-iikapo ka pa, itago mo na yan. Na huwag mo nang idamay yung simbahan sa sumpa na itinanim mo. Pastor, masama bang mang-scam? Opo, masama.
Pagnanakaw ang tawag dyan. Okay, basta i-discuss natin yung konti. Bibilisan ko ng konti kasi hindi ito yung point natin. Ano ho? Ngayon po, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos para manlikom ng pera at para ilatag ang inyong sariling kalooban. Sino ba, pastor, ang gumagamit ng pangalan ng Diyos para abusuhin ang ibang mga tao? Okay, makinig kayo, madami magagalit sa akin, and I do not care, but I will tell the truth. Isa sa mga gumagawa nito ay mga Muslim. Okay? They are using the name of God in vain. How so, pastor? Tuwing sila ay sinasabi nila na Muslim is peaceful. Tuwing meron silang katuruan na tinatawag nilang takiya, wherein they are allowed to lie to spread Islam. So, pag sinasabi nila na, hindi, ganyan. But if you will follow by the book of Islam, the Quran, pages by pages, it is evil. It is evil. So they are holding the people, their people, and using the name of God in vain. Kasi sabi nila, lahat ng hindi susunod sa kanila, dapat patayin. Tama ba yun? At kapag mas lamang at mas malakas yung kalaban, dapat lalabanan sila. At kapag yung mga ayaw magpa-convert, dapat magbabayad sila ng tinatawag nilang jizya. Inaral po natin yan. Ano? Kasi, maling katuruan. Hindi lamang po yun. Sasabihin ko rin sa INC, ganun din. Hindi lamang po yun. Maging sa mga iba pang relihiyon na all of this religion are telling their people na pag hindi mo ginawa yan, magagalit ang Diyos sa'yo. Kaya nga alam niyo po sa Christianity, tayo lang po yung pinipersecute ng mundo. Tingnan niyo na lang yung sa Hollywood. No, sa Hollywood pa lang. Sa Hollywood, anong nangyayari? Tinuturo nila na gumagawa sila ng mga movies about Jesus Christ, mocking Jesus Christ. Nakita niyo yung festival po sa, I think it was in Brazil, na they have a festival na kung saan they are mocking the Lord Jesus Christ. So they are doing as such. Kaya nga pag sinabi mo sa kanila, bakit hindi nyo gawin yan sa mga kay Muhammad? Hindi nila gagawin kasi hindi naman kalaban si Muhammad. Ang totoong kinatatakutan talaga ng mga demonyo si Jesus Christ. There's also a community, or sabihin na natin yung mga elites of the world, na kung saan bago ka sasali sa elites of the world, meron silang tinatawag na you cannot say the name of Jesus Christ inside the room. That's how they are afraid of the name of God. Kaya ito po, sasabihin ko po sa bawat isa sa atin, wag po tayong mag-guilt trip. May maalala kong laging sinasabi ng iba, kaya wag niyo pong, lalo sa mga bata, sino pong may anak dyan? Wag niyo sasabihin, matulog ka na, magagalit si Jesus. Pastor, yun ba ay using the name of the Lord in vain? Yes, you are sinning. Matulog ka na, magagalit si Jesus. Paluin nyo na lang. Magagalit ako pag hindi ka matutulog, okay? Wag mo nang idamay si Jesus. Okay? Kaya yung iba ginagamit yung pangalan ng Diyos para sa sarili nilang adhikain. Pero ito po, when we use the name of God in vain, we are sinning. And it's written in hindi ko na po papasadaan ang 10 Commandments. Alam ko po, alam nyo na ang 10 Commandments. But look at me, people of God. When you make one mistake, even just one, in the 10 Commandments, you are guilty of all. Ulitin ko pag nagkamali ka sa isa, you are guilty of all.
Pastor, ano gagawin natin? Hindi naman natin maiwasang magkasala. Sino pong walang kasalanan dyan, magtaas ng kamay? Di ba? Lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo nagkakasala. Pastor, kahit ikaw? Yes. I am not exempted. And without the Lord Jesus Christ, we are all going to hell. That's why the Lord Jesus Christ says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. It is only through God we are going to have salvation. Look at me, people of the Lord. Pagkatapos ng tribulation, when judgment comes, all of us will face the throne of judgment. No rich, no poor, no religious, no hidden. Lahat tayo haharap. At kapag guilty ka sa kasalanan, isa lang, sa impyerno ka. Pero alam niyo po, ang bawat Kristiyano nagtiwala kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, sa Judgment Day, meron tayong tinatawag na lawyer. Ang lawyer natin si Jesus. Kaya kapag hindi tayo maniniwala kay Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, wala tayong lawyer pagdating sa Judgment Day. Ikaw ang lawyer mo. Sasabihin ng judge sa atin, God will become the judge and will tell us everything. Pagdating po kasi ng Judgment Day, hindi mo ma-deny kasi ito po, ngayon nasa katawang tao tayo, our mind is limited to the levels of earthly knowledge. But when we come into the Spirit, you will know already if you are going to hell or not. I am telling all of these things to you because this is the gospel that needs to be spread. Si Jesus lamang ang daan papunta sa langit at wala na pong iba. Amen. Ito po yung ibang katuruan sa bagong katuruan ngayon. Kasi kung papansinin niyo, si Pope Francis ang nag-start ng world religion. Pinagsama niya yung mga Catholic, Christian, Protestant, Muslim, Buddhist in one place. At magbibuild sila ng isang city that all religion comes in one. It is written in Revelation, when this happens, the end time is coming. Sinimulan ni Pope Francis, itinuloy naman nung bagong Pope ngayon. Kasi ang sinasabi nila, all religions is directed to heaven, to God. No. No. Let me repeat, John chapter 14 verse 6. The Lord says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Sabi ni Jesus. Kaya kung hindi kay Jesus, walang ibang daan. Kaya pag sasabihin ng iba, yung religion nila ang magdadala sa iyo sa kalangitan o yung good works mo ang magdadala sa kaharian ng Diyos, nagkakamali ka. Bigyan ko po kayo ng analogy. Sino ho sa inyo ay may bahay? Meron po kayong sariling bahay? Aesthetic ba? Maganda ba? Malinis ba? O lalo na yung ating mga nanay, gusto nila lagi malinis, kaya pag yung mga makakulit na bata, linisin nyo yan! Parang si Mama Dang po, pinaayos kasi namin yung kusina namin. No? Ang gusto ni Mama Dang, lagi malinis yan. Kaya pag putik-putik yan, nagagalit siya. And I feel her. I know. Kasi ako naiirita rin ako sa madumi. Okay? Naalala ko ngayon, inimbita ko yung mga kaibigan ko sa opisina. Sa opisina ko, sabi nila, ang linis dito. Sabi ko, kasi napapraning ako kapag madumi. Sabi ko, nawawala ako sa tuliro. Alam niyo po,
Sabihin na natin, no, sino yung nangangarap ng magkaroon ng sariling bahay, lupa? Yung hindi kayo nagre-renta. Amen? Okay. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo, bago kayong pagkatiwalaan ng Panginoon o ng Diyos sa sariling bahay, matuto kayong mag-ayos kung anong meron kayo ngayon. Pastor, barang-barang lang yun sa amin. Paano namin lilinisin yun? No. Alam niyo po, nabigla ako nung minsan. Nanonood ako sa isang video. Naglalakad siya sa squatter. So pagpasok niyang ganun, aesthetic sa loob. Sabi, naka-aircon pa. Split type. Sabi ko, wow. Sabi ko, baka AI to. Pero habang nililibot niya, ang ganda talaga sa loob. Pero pag lumabas ka squatter, ayos. That's how, listen to me, that's how you take care of what God has entrusted you with. Amen? And when you have your own house, imagine niyo to, no, naayos nyo na and everything, tapos may biglang kumatok. Dala-dala niya yung maleta niya, yung mga gamit-gamit niya. Sasabihin niya sa inyo, dito na ako titira. Kasi mabait akong tao. Anong sasabihin niyo sa kanya? Lumayas ka dito, di naman kita kilala. Tama? Parang ganun din sa Diyos. Pag wala kang relasyon sa Kanya, hindi mo pwedeng sasabihin kay Jesucristo, sa Diyos Ama, na mabait naman ako. Nung nabubuhay ako sa mundo, mabait naman ako, papasukin mo ako sa langit. Sasabihin sa iyo ng Diyos, hindi naman kita kilala. Remember this, if we do not have a relationship with the Lord Jesus Christ, we will not go home with Him. Inayos ng Diyos ang kanyang bahay. In my Father's house, there are many mansions. And the Lord says, I will prepare a place for you. Those who believe in Him, who trust in Him, who accepted Him as Lord and Savior. And if you think that your good works will take you to heaven, wake up. Hindi ito ang magdadala sa... Pastor, wag na tayong gumawa ng mabuti. No. When you receive the love of the Lord Jesus Christ in you, it is no longer you that lives, but Christ lives in you. The actions now that you do in life is all good. At least you will try to be good. Yung common mistake na, halimbawa naglalakad kayo sa SM, bumunot yung nauuna sa inyo sa kanyang panyo, tapos may nalaglag na 1,000, sasabihin ng iba sa atin, hallelujah, hulog ng langit. No, ibalik mo yan. Nakita mo kung kanino nalaglag, di ba? Ang tawag doon, konsensya. Yung iba kasing tao, wala ng konsensya. Kaya ngayon, kahit na wala naman akong ka-text, madami akong ka-text na dinidelete. Alam mo bakit? Madaming scammer. Ang daming nang-i-scam. Dahil most of the people right now, living right now, wala ng konsensya because they do not fear God anymore. At pag wala na tayong takot sa Diyos, ano nangyayari sa atin? We do things for fun. Tingnan nyo sa Amerika. Ang lagi nilang pinoproblema kapag pumasok yung kanilang mga anak ay nagkakaroon ng shooting. Pag tatanungin mo yung bumaril, bakit mo pinagbabaril yung mga bata? Wala akong magawa eh. Wala nang takot. Kaya nga yung mga Amerikano, saan nila ini-enroll ang kanilang mga anak? Sa Pilipinas. Dahil dito walang shooting. Ang pinakamatindi lang sa atin, yung chismis. And that's it. Okay? I'm not saying it's a good thing, no, pero it's much better than shooting. Kasi dito, pwede pa natin sa Pilipinas, kaya ito po, lalo may mga anak, paluin nyo po kapag nagkakamali sila. Tinanong ko nga si pastor dyan Sabi ko, ilang taon ba dapat ihinto na yung pagpalo? Mga 12, sabi niya, kapag mag-13 na, dapat hindi mo na pinapalo yan. Papaluin mo yan, sabi niya, from the age, sabihin na natin, 3.
onwards. 2. O sabi ni Mama Dang, 2 daw. Okay. 2. Kasi daw halimbawa, si Leia, yung nag-song lead natin kanina. Si Leia, nung maliit yan, ginanon niya si Papa. Patay ka, sabi ko. Patay ka. Pinalo ni Papa. Hindi niya na siguro maalala yun kasi maliit pa siya. No? Pinalo ni Papa ng minsan, kapum. One time. Then discipline arrives. Because it is written in the word of the Lord, spare the rod, spoil the child. In Tagalog, pag hindi mo papaluin yan, magiging spoiled yan. Okay, own translation. Okay? Own translation ko na lang yon. Now, kaya tayo na mamalo bilang mga Pilipino. Mga nanay, mga bagong parents na mamalo pa po ba kayo? Alam niyo po, ang pinaka-worst generation yung generation ko. Kasi, ang cute kasi, ayokong paluin. Mali. Pagsisisihan niyo yan. Pag lumaki-laki na lang ng konti, sabi pa ng ibang parents, no, paluin mo na habang kaya mo bang paluin, habang maliit pa yan. Dahil kapag lumaki yan, ikaw na ang papaluin niya. May mga rebelding mga bata ngayon, talagang sila pang nananakit. Hindi ko alam kung napanood nyo na, no? Mandami yan sa ibang bansa na kung saan kinuha ng parents ang kanyang tablet. Anong ginawa niya sa parent niya? Pinatay niya. Kaya yung mga nagtatablet na mga anak, tumatawa yung iba sa atin, no? Tumatawa yung iba sa atin. Nako, give it as a reward para hindi po sila abusado. Hindi, Pastor, para manahimik lang yung bata. Alagaan nyo. Alam nyo po, habang kami lumalaki, binibigyan kami ng oras ng aming mga magulang. May oras talaga. May oras na maglaro, may oras na mamasyal, may oras din matulog. Maalala ko nung, ancient times. Kasi nung panahon ko po ang gadget is family computer. Meron po ba kayo nun? Hindi ko alam baka yung iba. Ano yun, Pastor? Okay, huwag nyo nang isipin sa mga bata, pero sa mga matanda, alam ko, family computer. Alam niyo po, magigising kami ng kuya ko ng alas 5 ng umaga para maglaro lang. Maglalaro kami ng tayo, magkamaingay. So, kapag naramdaman namin may bumukas sa pito, tulog-tulugan. Because we know our parents will get mad. There is a time for everything. Ang tawag doon, disiplina. Now, going back to what we're talking about, it is the Lord who saves us from all of these disasters in life. Kung gusto mo ng salvation, if you want to go home to the Lord, with the Lord, it's either you will be following the teachings of Jesus or you will be following the world. Pastor, pwede bang gumitna? Hindi. Walang gitna. Kapag hindi mo sinundan si Jesus, you are of the world. Pastor, kahit na ibang religion, you are of the world. Yes. Any religion that doesn't believe the Lord Jesus Christ is God, we call them cults. We call them kulto. Pag sinasabi nila na propeta lamang si Jesus, nagkakamali sila. Kaya I'm telling you the truth that Jesus is the only way. Everyone has sinned. Everyone has sinned. You and me have sinned. And our good works could never outweigh our bad deeds. Kaya kailangan po natin ng Savior. The Lord says in Romans chapter 3, start tayo sa verse 21, "But now God has shown us the way to be made right with Him without keeping the requirements of the law, the 10 Commandments, as was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. We are made right with God by placing our faith in Jesus, and this is true for everyone who believes, no matter who we are."
Verse 23, for everyone has sinned and falls short of God's glorious standard. Yet God, in His grace, freely makes us right with His sight. He did this through Jesus Christ when He freed us from the penalty of our sins. That's why the Lord says in His Word, John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Let me tell you, if you think this is the life, you're mistaken. We will only live for 100 years. Kapag namatay ka ng 50, malas mo. Kapag 75, sabi nga ni Mama Dang, pasado na. Kapag 90, top 2. Okay? Top 2 ka na. With honors. Okay? Pag naka 100 ka, praise the Lord. Pag umabot ka na ng 120, hallelujah! Meron bang umabot ng ganoon, Pastor? Meron pa rin. But, you see, life is very short. At pag ating uubusin ang oras natin sa pagbibuild ng kayamanan dito sa mundong ito, mag-aaksaya tayo ng oras. Dahil kapag namatay tayo, lahat tayo pantay-pantay. Pastor, wag na tayo magpakayaman. Hindi rin maganda. Magpakayaman ka kung kaya mo. Pero wag doon mapupunta yung confidence mo. Ang confidence mo pa rin ay kay Jesucristo. Amen? Hindi tayo magtitiwala sa iba at magtitiwala lamang tayo sa Kanya. Ngayon po, I know some of us already know the Lord Jesus Christ. But when time comes, when the Lord has prepared His house, at kakatok tayo, bubuksan ng Panginoon, tatanungin ng Panginoon, sino ka? Tatanungin ba ni Jesus kung sino ka? O kapag bukas na ng pinto ng bahay niya, sasabihin niya, well done. Well done. Well done. You have done well in life. Kilala ka ng Diyos. O tatanungin ko kayo, no, paano kapag pumasok dito ang isang mga armadong lalaki, may daladalang baril, sasabihin niya, lahat ng Kristiyano dito, papatayin namin. At lahat ng hindi Kristiyano, lumabas na! Lalabas ba kayo? O kaya natin sabihin, hindi. Kasi wala pa. Alam niyo po, nangyayari ito ngayon sa Africa. Sa Sudan. Pinapatay nila ang mga Kristiyano, pero ang titindi talaga ng mga pastor doon. Alam nyo, sinunog ng mga Muslim ang kanilang simbahan. Anong ginawa nila? Andun pa rin sila sa building. Nag-gather pa rin sila habang nakaupo sila sa abo-abo ng nasunog. Yun ang mga totoong Kristiyano. Hindi natin nararanasan yung persecution ngayon, but I'm telling you right now, while we are still breathing, have a relationship with the Lord Jesus Christ. Because without Him, we will not go to heaven. Sino pong handa ng umuwi ng langit? Hindi pa ngayon, no? Okay, baka sabihin nyo ngayon, hindi pa ngayon. No? Madami pa tayong gagawin. But at least, you believe that the Lord is going to save you. Amen? Kaya aanyayaan ko po ang bawat isa. Let's all stand. And even sa ating mga audience online, na kahit nakakaunti lang ang nanonood, pero I believe that the Lord is speaking. I will tell you the truth right now. You need Jesus. You need Jesus to overcome. It is not an accident you are here right now. Because one way or another, God is going to introduce Himself to you. And today, we are here
At ito po yung kailangan natin ma-recognize. Bago tayo lalapit sa Panginoon, kailangan ko po muna, ang bawat isa po sa atin, seek your heart. Huwag nyo nang sasabihin out loud, no? Sabihin nyo na lang sa isip ninyo lahat ng kasalanan nyo sa Panginoon. Come on, let's all close our eyes. Close our eyes and just tell the Lord, Lord, I have done this wrong. Lahat ng mga nagawa kong pagkakasala sa inyo, Panginoon, ako po ay nagsisisi. Sabihin natin, Lord, nagsisisi po ako. Pinagsisisihan ko po lahat to. Lord, gusto ko pong makasama sa inyo sa darating na araw, Panginoon. Sa dating ng araw ng paghuhukom, Lord, ayoko pong mapunta sa impyerno. Gusto ko pong makasama kayo. Kaya Lord, sabihin natin sa Panginoon, Lord, gusto kong mamuhay na may takot sa Diyos. Kaya sa araw na ito, buong puso ko pong sasabihin na tinatanggap ko si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Hayaan mo po ang Diyos ang manahan sa aking puso't isipan, na naway sa aking pamumuhay ay patuloy ko siyang aalalahanin. Sa simula sa araw na ito ay hahanapin ko ang katotohanan. Hahanapin ko at magbabasa ako ng Biblia para makilala ko at magkaroon ako ng relasyon kay Hesukristo. Kaya sa araw na ito, Lord, nagpapasalamat po kami sa blessing. And we just want to give you our praise, Lord, upon this day. We thank you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. God bless you all po. And hopefully that everyone really accepted the Lord Jesus Christ, because I believe that when time comes at pagdating ni Jesus, kilala niya tayo. Amen? Hindi tayo kakatok na sasabihin natin na mabait kami. No. Kakatok tayo sa Diyos at sasabihin natin, Lord, anak mo po ako, adopted mo po ako. And the Lord will welcome us in His presence. Hallelujah! Sige po, bigyan po natin malakas na palakpak ang Panginoon.